So yun, welcome sa YouTube channel natin. So bali ngayon, share ko naman sa inyo yung mga materyales na kailangan dito sa pagbuo ng ating battery pack. So yung isi-share ko sa inyo mga boss, yung pinaka importante sa pagbuo ng battery pack. So sa iba, depende sa diskarte ninyo yan, kayo nang bahala. So yung pinakauna sa mga kailangan dito sa pagbuo ng battery pack ay ang itong battery natin na 32650. Ito po ay lithium iron phosphate o LiPo4. So dapat dito mga boss, pare-pareho ng capacity at voltahe para hindi tayo mahirapan sa pagbuo ng battery pack natin. So sa pagbuo ng 12 volt dito mga boss, kapag 12 volts kailangan mo ng mga 4 na series. So ibig sabihin 4 na piraso ng battery para sa ating 12 volts. So kapag naman 24 volts, kailangan mo ng 8 series at 8 battery din yung kailangan. Pagdating naman dito sa capacity ng battery, so kayo ng bahala. So itong battery ko ay 4S3P, 12 volts to. Dito kailangan ko ng 12 pieces na 32650 na battery. So ito yung pinakauna sa kailangan natin, battery. So dito naman sa pangalawa mga kaibigan, isa din to sa pinakamahalaga sa isang battery pack. Ito yung tinatawag nila na BMS o Battery Management System. So yung tamang pagpili naman ng BMS para sa 32650 ng mga battery ay depende sa laki ng battery. So sa mga tips sa pagpili dito, kung halimbawa yung battery pack mo ay 12 volts, dapat pumili ka rin ng BMS na para sa 12 volts. Kapag 24 naman, pumili ka rin ng pang 24 volts. So ganun lang ka simple yung pagpili ng BMS. Halimbawa naman kung medyo malaki yung battery mo, ilagay na lang natin na sa 200 EH o di kaya 100 EH. Dapat yung piliin mo na BMS ay kayang mag-handle ng mga malalaking battery pack. So yun na nga, punta tayo dito sa pangatlo. So dito sa pangatlo mga kaibigan, kailanganin natin ang isang active balancer. So si BMS at si active balancer magkaiba ng trabaho sa isang battery pack, pero yung iba hindi na naglagay ng mga active balancer kasi siguro yung mga BMS na ginagamit nila ay meron ng built-in na tinatawag nila na passive balancer, pero hindi daw yun sapat para protektahan yung battery. So sa mga nagbuo ng battery pack, kailangan pa rin ito tinatawag natin na active balancer. So pagpili naman dito mga boss sa active balancer ay pareho lang din sa pagpili ng BMS. So kung 12 volts, pang 12 volts din. Kapag 24 volts din. Kapag medyo malaki yung battery, dapat mas malaki din ang active balancer natin. So pang-apat mga kaibigan ay ang tabbing wire. So ang tabbing wire mga kaibigan, merong nabibili natin na single, meron din pang dalawahan. So depende sa inyo kung saan yung mas maganda,
para sa setup ninyo ng inyong battery pack. So sa pagpili naman dito, kapag 32650 yung battery mo, dapat yung tabing wire na bibilhin mo ay para din sa ganitong klase ng battery. So yun na nga, punta tayo dito sa panglima na pinakakailangan dito ay ang tawag natin dito, battery holder. No, mas maganda talaga na meron siyang battery holder para arrange siya tingnan. So sa battery holder naman mga kaibigan, kung pang 32650, ganun din yung bibilhin mo. So medyo kapag pahaba ng konti yung setup mo sa yung battery, medyo makatipid ka ng konti dito sa battery holder. So napakasimple lang yung pag setup ng ganitong klase ng battery kapag meron kang battery holder. So isama din natin dito sa listahan natin dito sa pagbuo ng battery pack mga kaibigan ay ang mga screw o di kaya mga nut ng 32650 na mga battery. Kasi minsan kapag bumili tayo ng mga battery ay wala pong kasamang mga screw at nut. So kapag wala, dapat bilhin din natin ito separate. Kasi mahirap kasi kapag bumili tayo sa mga DIY hardware ng ganitong klase ng mga screw and nut, tapos minsan mas mahaba, minsan mas makapal. So iba talaga mga boss kapag yung bibili natin na mga screw and nut na pang 32650. At kailangan din natin dito mga kaibigan ng tinatawag natin na mga pangunahing kasangkapan, no? Kailangan natin dito ng mga tools. So kagaya ng mga yung panghigpit ng screw, basta mga pangunahing mga tools, no? So kapag wala ka, pwede ka rin naman humiram. Kagaya ko dati, wala akong tester, humiram lang ako ng tester. At gumamit din ako dito mga kaibigan. Kailanganin din natin itong mga medyo makapal na wire para sa ating output ng mga battery. At meron pa pala, isa pang ginamit ko dito para sa pag-wire ng mga So isa pa sa mga ginagamit ko dito mga kaibigan na kailangan ay itong tinatawag nila na i-terminal o yung mga maliliit na terminal lock para sa doon ko ikabit yung mga wire ng BMS at saka yung active balancer natin. So sa mga magbalak na magbuo ng ganitong klase ng battery pack, so meron na kayong mga idea kung ano yung mga bibilhin at ano yung mga kakailanganin sa pagbuo ng battery pack. So balik tayo sa pinakauna, battery, yung 32650 na battery. Pangalawa ay ang BMS, pangatlo ay ang active balancer, pang-apat yung tabbing wire, pang-lima battery holder. So at syempre mga tools at mga makakapal na wire para sa output ng battery. So yun, sana meron kayong nakuhang mga idea patungkol dito sa pagbuo ng napakasimple na battery pack. So kapag gamitin mo itong battery pack na to para sa iyong motor, mas maganda na gumamit kayo ng BMS na separate port
no? Yun yung para sa akin, yun yung bagay sa mga motor. So kapag nasa solar charge controller naman, halimbawa kung gagamitin mo para sa solar, okay naman kahit anong klase ng BMS. So dalawa kasing klase yung BMS, meron tayong tinatawag na common port at separate port, no? So yun na nga mga kaibigan at mga boss, maraming salamat po sa inyong pagtutok at hanggang dito na lang.